Ryan, tukoy na ba ang may-ari niyang compound at ng BPO company at gaano kalawak ang lugar na yan? Monica, ayon sa PAOK, ang Central 1PH ang sinasabing may-ari nito at ang lessee ay ng property ay ang Kabayan Land Development. Mayroon itong 7 gusali at may lawak na 4.1 hectares. Sa bisa ng search warrant na in-issue ng Regional Trial Court Branch 81 ng Malolos, Bulacan, sinalakay ng mga otoridad ang Central Park Compound sa Barangay Parang, Bagak, Bataan dahil sa sumbong ng ilang dayuhan at Pilipinong manggagawa na sa pilitan umanong pinagtatrabaho. Meron po sa kami natanggap na reklamo ng mga Pilipinos na biktima na po sila ng labor trafficking. So, ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Kung napapansin mo ninyo, napakalayo po nito mula doon sa main road. So para makalabas ka rito, dadaan ka muna sa ilang layers of security. Sa sumbong na natanggap ng PAOK, nagrereklamo ang mga dayuhang manggagawa na wala silang galayaang lumabas sa compound dahil kontrolado ang kanilang mga galaw. Batay rin sa sumbong ng mga Pilipino sa CIDG, mayroon daw scamming operation na nangyayari sa loob ng compound. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una ang sabi ng isa, nahirapan na po siya sa trabaho dito sapagkat ang daming scamming na nangyayari, yung according to his testimony. Ngayon gusto niya nang mag-resign, hindi po siya pinagre-resign, kaya nagreklamo na po siya, pinagbigay alam niya sa amin ang mga nangyayari dito. Sa initial na ulat ng PAOK, nasa 200 hanggang 300 na foreign national ang nagtatrabaho sa compound, samantalang nasa 300 hanggang 600 naman ang mga Pilipino. Ayon naman sa isa sa mga Pilipinong empleyado, wala silang ginagawang scamming activity. Maayos din daw ang trato sa kanila ng pamunuan ng Central One. Ang Central One ay isang BPO outsourcing company. Ilang buwan na ang nakaraan ng ininspeksyon ito ng lokal na pamahalaan ng Bataan, pero wala silang nakitang gaming hub sa lugar. Accordingly, ito po ay inspection ng provincial government ng Bataan. Of course, we could not blame them for not seeing whatever is here kasi hindi naman po sila technically competent to check kung ano man ang mga scamming na nangyari dito. Pero meron po kaming mga ebidensyang hawak na po na ito ay isang POGO facility na walang permit galing po sa PAGCOR. Hindi daw sapat ang hawak na permit mula sa Freeport area ng Bataan. Dahil bago ibigay ang permit na ito ay dapat munang ma-secure ang permit mula sa PAGCOR. Itong facility po na ito na di umano may permit galing sa AFAP ay wala akong permit galing sa PAGCOR, therefore illegal po ito. Monica, 4 na Malaysian, 1 Thailander at 10 Chinese ang target ng search warrant. Ayon sa PNP kanina ay front lamang itong VPO pero ang operasyon talaga nito ay scamming activity. At sa ngayon ay inaantay natin, Monica, itong press conference na isasagawa ng PNP at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. At siya muna ang latest mula dito sa Bataan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Nakanlade.